dito sa Binoy Henyo, ako yung teacher ni Binoy na stricta at manang. Pero by the time na maintindihan ko si Binoy sa live niya, sa mga, nung nakita ko yung talent niya, medyo lumambot ako kay Binoy. So, yun. In a nutshell, tungkol saan po ang Binoy Henyo? Ang Binoy Henyo ay tungkol sa isang bata na henyo, genius na bata. Ay kaibigan siyang robot. Mabait na bata, charming, mahal sa ina, maraming mga kaibigan, at may mga tao din na paguli sa buhay niya. May tutulong sa kanya. Katulad ko, parang may time na ako yung nag-encourage sa kanya na ipagpatuloy yung talent niya kasi nakikita ko na gifted child si Binoy. Nakapag-taping na po kayo? Yes, twice. Ayun. Anong mga sequences po ay mga na-tape na ninyo? Ako, mga school scenes na nakuna na namin. Yung scene sa klase na medyo napagalitan ko si Binoy. At nakapag-taping na rin kami sa bahay ni Binoy kung saan dumalaw sa kanya. So, yun pa lang actually kasi twice pa lang kami nag-tape. So, direktang ka-eksena mo lagi yung bida natin na si Dave. Kumusta naman siyang katrabaho? Nakikita mo sa kanya, mas malikot siyang bata kaysa, basta medyo makulit siya na bata. Pero, yung kulit na hindi ka maaasar, hindi ka maiinis sa kanya, yung ikaw bata ka, parang ganon. Kasi sobrang charming niya eh. Kasi minsan kasi sa eksena, ayan, pag nag-take na, ayan, medyo naglalaro pa, medyo, siguro hindi pa niya naiintindihan yung kung ano yung ginagawa niya na Pero, sinasabi ko sa inyo, hindi ka talaga magagalit sa kanya. Like last time, binigyan ka ng show sa Aso ni San Roque, Yes. directly working ka with children. Uh-huh. How does it feel like na madalas mga bata ngayon na nakakatrabaho mo? Ako, I'm used to being with kids naman kasi I have a brother who is just 6 years old. Natutuwa ako, kaso nga lang, yung natataon ng mga character ko ay maldita. So, doon ako nahihirapan kasi nga, syempre, tungkol ako sa kapatid ko, ako lagi nag-aalaga sa kanya. Tapos biglang eto, papahirapan mo, ikaw yung kontrabida sa buhay nila. So, doon lang ako nahihirapan. Pero, bumabawi naman ako. Pag off-screen, doon naman kami nagkukulitan. Natutuwa ako, pag bata kasi ang kasama mo, ang gaan na magtrabaho. Kumbaga, hindi ka pupunta sa trabaho na, ay naku, mahila ko na naman siya. Hindi ganon. Kasi alam mo na mag-e-enjoy ka sa work. Effective ka rin kontrabida, pero ikaw, if given the chance to choose, ano mas gusto mo? Mabait ka ba? Or mas na-challenge ka sa makapag-play ng kontrabida na roles? As much as possible, gusto ko gawin lahat. Since nga nabigyan ako ng kontrabida roles, medyo mas nasasanay ako doon. Tsaka ako naman, since yun yung nakikita ng mga tao sa akin na doon ako nag-excel, ako naman, tinatanggap ko na, okay, doon pala. So, ginagalingan ko doon. Tapos, if ever naman kung okay lang din naman sa akin kung bibigyan ng pagkakataon. Basta, para sa akin naman, basta trabaho. Gagawin ko ang lahat ng anong ipagawa sa akin. Kung anong kailangan sa akin sa trabaho. Pero mahirap yung role mo dito kasi from someone na masungit, biglang medyo slowly mag-open up ka, tas lalambot ka. How do you do it? Saan mo hinuhugot yung parang ganong vibe na from being mataray, biglang nag-shift into someone na kind-hearted? Paano ba? Siguro yung mako-compare ko niyan sa nangyayari sa buhay ko. Yung kunwari may kaibigan ka na gumawa ng kasalanan sa'yo. Tapos eventually, syempre, hihingi sila ng tawad sa'yo, tapos suyuin ka nila, tapos dun siguro kung mako-compare yung ganong character. So, ayun. Kasi naman pag umaarte ka, dun ka talaga hugot sa real emotions mo eh. Ibaborrow mo yung real emotions mo. So, yun. Yung experience na ganon with my friends, yun siguro yung gagamitin ko. And on a lighter note, ano pa ang ibang pinagkakaabalahan ni Rich ngayon inside and outside of showbiz? School. I go to school
every Wednesday and Friday. Tapos the rest is for work na. Ayun. What are you currently taking up? Tourism sa UP Diliman. So, third year, fourth year, gano'n na ako. Eh, kasi ang hirap. Fourth year standing, pero ang dami ko pang naiiwan na subjects kasi nga dahil sa trabaho. Ayun. Mahirap na isabay, pero gusto ko sila kasi pareho. Ay, hindi ko kayang i-let go ang isa. Kung papipiliin mo ako, wala akong pipiliin kasi, I mean, wala akong hindi pipiliin kasi pareho silang ano ko. Ayan. Okay, good luck with work and school. Thank Pa-invite you. na lang sila na panoorin ang Binoy Hen. Guys, mga kapuso, sana po abangan ninyo. Watch out for Binoy Henyo, ang bago pong offering ng GMA7 po. Ito ay napaka-fun na show dahil bata pang video namin dito. Napaka-charming. Sana po makilala niyo si Binoy at sana panoorin niyo ang Binoy Henyo.